Sa mga nagdaang kabanata ay napansin nga ni Xiao Chen na medyo mahina ang tribulation ng Supreme Dao. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay makikitang nagkaroon na ng liwanag ang katawan ni Chun Zonzon dahil sa tribulation ng Supreme Dao. Habang sina Feng Cheng naman at Feng Fei ay natatakot na sa mga nangyayari. At puntong ito ay takang-taka na si Xiao Chen sapagkat gaya nga ng sinabi niya kanina na medyo mahina ang tribulation. Nasabi pa nga niya na ang kapangyarihan ng makalangit na Dao ay talaga namang mahina. Napansin naman ni Black ito na parang may gagawin si Xiao Chen. Ilang sandali pa nga ay hinamon ni Xiao Chen ang makalangit na Dao na sabi pa nga niya dito na yan ba ang kapangyarihan ng makalangit na Dao dito sa kaharian ng espada. Dagdag pa ni Xiao Chen na isa kang basura. Sa mga kabastosang pinagsasabi ni Xiao Chen ay nagalit ang makalangit na Dao. Kaya naman nagpakawala ito ng mas matinding tribulation. Dahil dito ay maaring sumabog ang katawan ni Chun Zonzon dahil sa tindi ng kapangyarihang pumapasok sa kanyang katawan. Agad naman na lumapit si Xiao Chen kay Chun Zonzon at binigyan niya ito ng kanyang aura. Upang matulungan si Chun Zonzon na malagpasan ang pagsubok na ito. Sa ginawa ni Xiao Chen ay makikitang nagkaroon ng matinding reaksyon ang katawan niya. Nagpatuloy ang ganitong kaganapan at malapit na itong matapos. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na nga itong natapos at makikitang naayas na ang innate supreme destiny ni Chun Zonzon. Lumapit naman dito si Chun Zonzon at tinanong niya si Xiao Chen na kung gumana ba ito. Agad naman na sinagot siya ni Xiao Chen na oo at maayas na ang lahat. Nang marinig ito ni Chun Zonzon ay natawa siya sa sobrang saya. Subalit sa tindi ng dinanas niyang pagsubok ay nawalan ito ng malay. Agad naman siyang inalalayan ni Xiao Chen upang hindi na ito masaktan. Dahan-dahan niyang inihiga sa sahig upang makapagpahinga ito bago ilipat sa kanyang kwarto. Napansin naman ni Black na nandito pa ang makalangit na Dao. Kaya naman napag-isip-isip niya na galitin pa ito upang maglabas pa ito ng Thunder Tribulation. Matapos niya itong pag-isipan ay hinamon niya ito na kung yun lang ba ang kaya nito. Nagulat naman si Xiao Chen sa ginawa ni Black dahil masyadong malakas ang pagkakasigaw ni Black. Kaya naman agad niya itong tinanong na kung ano ang ginawa ni Black. Sinabi naman ni Black na ang Ice Thunder na ito ay napakabuti para sa akin, kaya naisipan kong gawin ito. Nagkaroon ng matinding reaksyon ang kalangitan sa ginawa ni Black at makikitang namumuo ang isang matinding tribulation. Sinang-ayunan naman ni Xiao Chen ang ginawa ni Black na sabi pa nga niya kay Black na matalino ka talaga. Agad na pinakawalan ng makalangit na Dao ang kanyang atake. Subalit ginawa lang itong pagkain ni Black upang maging isang kasangkapan para sa kanyang cultivation. At maganda rin ang bigay nito sa kanya sapagkat kailangan din ito ni Black. Nang matapos ang atake ay makikitang nagkaroon lang ng kaunting alikabok. Habang si Black naman ay tuwang-tuwa na sabi pa nga niya na wala na. Itong Sword Realm, ang kapangyarihan ng langit, ay hindi ito sapat. Galit naman ang makalangit na Dao sa mga kabastosang pinagsasabi ni Black sa kanya. Kaya naman umalis na lamang itong daladala ang galit niya sa mga baliw na nilalang na ng bastos sa kanya. Agad naman na pumasok na ang dalawa na sina Feng Cheng at Feng Fei matapos ang kaganapan. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Feng Cheng na si Chu Zonzon ay masyadong nanghina ngayon. Iniiwan ko ang pagkukondisyon niya sa iyo. Nakiusap naman si Feng Cheng sa kanyang senior at sinabi niya na ang innate supreme destiny, gusto ko rin ito senior. Subalit sinabihan siya ni Xiao Chen na wala kang destiny. Sa sinabi ni Xiao Chen ay napaiyak na lamang si Feng Cheng dahil totoo namang wala siyang innate supreme destiny. Makalipas ang 3 buwan na kung saan ito na din ang araw na pagdating ni Wu Ling. At dito nga sa backyard ng pamilyang Feng na kung saan nandito sina Xiao Chen at Black, sa puntong ang ito ay nakaramdam si Xiao Chen ng presensya ng isang supreme. Ilang sandali pa ay nakarating na nga ito sa harap ni Xiao Chen. Nanatiling nakatayo si Xiao Chen at hindi umiimik dahil hindi niya pa makita ang dumating na supreme. Maya-maya pa ay bigla na lang itong tumalon sa kanya na ikinagulat nilang dalawa. Agad itong yamakap kay Xiao Chen na parang mag-asawa silang dalawa. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na pwede bang bitawan mo muna ako. Sinabi naman ni Wu Ling na tumatakbo ang oras, bigyan muna ako ng anak. Sa sinabi ni Wu Ling ay halos malaglag ang panga ni Black nang marinig niya ito. Habang si Xiao Chen naman ay nagpumiglas sa pagkakahawak ni Wu Ling.
At napahawak na lamang siya sa kanyang noo na sabi pa nga niya na pag-usapan natin ito mamaya. Ngayong nandito ka na, kailangan ko talaga ng tulong mo. Sinabi naman ni Wuling na akala ko ang walang talo na Supreme Body Cultivator ay kayang alagaan ang lahat ng mag-isa. Tinanong din ni Wuling kay Xiao Chen na sa tingin mo gaano katagal bago dumating ang mga ito. Agad naman na sumagot si Xiao Chen at sinabi niya na mga 2 buwan. Nang marinig ito ni Wuling ay nakangiti niya sinabi na hindi pa huli ang lahat, Mr. Boy. Sa sinabi ni Wuling ay wala na lang masabi si Xiao Chen dito. Subalit hinawakan naman ni Wuling ang kanyang pisngi at sabay na sinabi nito na nagbibiro lang ako, diretso na tayo sa mga prioridad ko. Dito na nga ay naging seryoso na si Wuling na sabi pa nga niya na sinaktan ng 8 pamilya ang Titan Tribe, oras na para ayusin ang mga dating sama ng loob at bago. Tinanong din ni Wuling kay Xiao Chen na sabihin sa akin, anong nangyari nung araw na yon? Parang magkapatid na kayo ni Liyun Fei, bakit kanya pinatay? Sinabi naman ni Xiao Chen na bumalik muna tayo sa lungsod, sasabihin ko ito sayo. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali sa Divine Sword City, na kung saan ay sinabi na ni Xiao Chen kay Wuling ang buong katotohanang nangyari sa kanya. Nang marinig nga ito ni Wuling ay nasabi na lang niya na ganun pala iyon. Sa isip-isip naman ni Black na sabi pa nga niya na bakit kailangan mong maupo sa trono. Tinanong naman ni Wuling si Xiao Chen na kung anong susunod na plano mo. Ang maghiganti ba kay Liyun Fei? Ang bagay na ito ay maaasahan mo ako. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa lakas natin ngayon, kamatayan lang ang hinahanap natin, kailangan nating makalusot sa ika-9 na antas ng Immemorial Body Tempering Technique sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito ni Wuling ay sinabi niya na kung yan ang kaso sa susunod na 3 buwan ay mananatili ako sa iyo. Agad naman na natuwa si Xiao Chen dito na sabi pa nga niya na hindi na ako makapaghintay. Habang si Black naman ay sinabi niya na gusto kong sumali sa inyo. Makalipas ang 3 buwan sa isang bundok na hindi kalayuan sa lungsod ng banal na espada. Dito nga ay dumating na si Liang Tianyi sa labas ng Divine Sword City. Na agad namang sumunod ang ibang pamilya sinyalas na ito na ang nakatakdang araw na magsisimula ang digmaan sa Divine Sword City laban sa 8 pamilyang. Sinabi naman ni Liang Tianyi na ang lahat ay nandito na. Ngunit tinanong ni Liu na kung nasaan si Merong Hua. Sinabi naman ni Liang Tianyi na si Merong Hua ay malapit na dito. Mayabang namang sinabi ni Brother Han na hindi man dumating si Merong Hua, tayong 4 kayang pabagsakin ang kawawang apprentice na iyon. Dagdag pa ng isa na hindi na masama. Isang hakbang na lang tayong 4 para maabot ang rurok ng kataas-taasang nilalang. Kung hindi man lang natin siya madala, hindi ba tayo ay pagtatawanan sa labas ng entablado? Sinabi naman ni Liang Tianyi na mas maging maingat tayo, hindi maliit ang cultivator na ito, ingat sa kanal. At ilang sandali pa matapos ang kanilang pag-uusap ay sinabi na ni Liang Tianyi na simulan na natin ito. Sa puntong ang ito ay ang akala ng mga hangal na ito na si Xiao Chen ay isa lamang disciple ng Supreme Body Cultivator, kaya naman ganun na lamang ang pag-asa nila na madali lang nilang matatalo si Xiao Chen. At dito nga ay walang pag-aalinlangan na sumugod na ang mga ito. Sa loob naman ng bulwagan ng pamilyang Feng na kung saan sinabi ni Feng Cheng dito kay Xiao Chen na Supreme, si Liang Tianyi at ang ibang mga pamilya ay dumating na sa labas ng Divine Sword City. Sinabi naman ni Xiao Chen na magandang pagkakataon ito. Wuling umalis na tayo. Tuwang-tuwa naman si Feng Cheng dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang senior. Na dito nga sa labas ng Divine Sword City na kung saan naghihintay ang mga hangal na lumabas si Xiao Chen. Ilang sandali pa ay dumating na nga sina Xiao Chen. Napansin naman agad nila ang kasama ni Xiao Chen na si Wuling. Nasa isip-isip pa nga ni Liang Tianyi na ang Wuling na ito ay talagang dumating din. Sinabi naman ni Wuling kay Liang Tianyi na palagi tayong nasa parehong pahina, ngunit tinakpan mo ang core ng Titans at sinaktan ang aking mga miyembro ng tribo. Ngayon, papatayin ko kayong lahat, wala ni isa sa inyo ang makakaligtas. Tumawa naman ng malademonyo si Liang Tianyi at sabay niyang sinabi na tignan natin kung karapat-dapat ka ba sa sinabi mo. Matapos niyang magsalita ay agad niyang binigyan ng hudyat ang 3 niyang kasama upang simulan ang kanilang atake. Agad nilang inihanda ang kanilang gagawing atake at makikitang malakas ang gagawin nila dahil ipinagsama-sama nilang ang kanilang mga lakas. Habang ang dalawa naman na sina Merong Long at si Supreme Purgatory ay pinagmamasdan sila sa hindi kalayuan.
Nasabi pa nga niya na ito pa lang ay sapat na. At sa puntong ito nang makita niya si Xiao Chen ay sabik na siyang patayin si Xiao Chen. Pinagmasdan nga niya ng seryoso si Xiao Chen dahil sa kanyang galit dahil pinatay ni Xiao Chen ang kanyang disciples at kinuha ang mga crystal veins. Sinabihan naman siya ni Merong Long na huminahon lamang ito, at sundan ang plano. Nagpatuloy ang paghahanda ng apat. Habang si Xiao Chen naman at Black ay ganun din ang ginagawa at nagpapalabas ito ng matinding aura. Kaya naman dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa labas ng Divine Sword City. Ramdam na ramdam nila Feng Cheng ang matinding puwersa sa nagaganap na labanan. Nasabi pa nga ni Feng Fei na ang labanan ng kataas-taasan, ang sindak ni Jazz. Sinabihan naman siya ni Feng Cheng na ama, huwag mag-alala ito ay ang Supreme Body Cultivator. Sa gitna ng laban ay may biglang dumating na isa sa pamilyang Chun. Nasabi pa nga niya habang tumatawa na napakalaking labanan. Paanong wala ang Holy Blow Sect? Ang dumating na ito ay nagngangalang Chu Wan-er. Agad siyang bumaba at sabay niyang sinabi na gusto niyang sumali sa kasiyahan. Dagdag pa niya na wala ka namang problema dito hindi ba? Sinabi naman ni Liang Tianyi na buti na lang at dumating si Sister Wan-er para tulungan kami. Nakita naman ni Wan-er si Chun Zonzon na nasa panig nila Xiao Chen. Nakahit si Chun Zonzon ay agad niyang nakita si Wan-er. Sa puntong ito ay baka sa reaksyon ni Chun Zonzon na galit siya dito dahil sa ito ang dahilan kung bakit unti-unting nasira ang kanyang Supreme Destiny. Napansin naman din agad ni Chu Wan-er ang Supreme Destiny ni Chun Zonzon na sabi pa nga niya na hindi pwede ito, ang kanyang Destiny Supreme. Sa puntong ito ay nagtataka si Chu Wan-er na kung paano naibalik ang Supreme Destiny ni Chun Zonzon. Maaring ang batang ito. Naibalik ba ng batang ito ang kanyang likas na kataas-taasang tadhana? At kung totoo ito kailangan ko siya. Agad niyang sinabihan ang apat matapos ang kanyang pag-iisip na apat na brother, mayroon sana akong pabor na sasabihin. Sinabi naman ng apat na sabihin ito sa kanila. Agad naman na sinabi ni Chu Wan-er na gusto ko siyang mahuli ng buhay. Kung willing kayong gawin ito ay pasasalamatan ko kayo. Namula naman ang mga mukha ng mga hangal dahil sa sinabi ni Chu Wan-er. Ngunit sinabihan naman ni Wuling si Chu Wan-er na ang bastos naman nito. Sinabihan naman ni Chu Wan-er si Wuling na natural ang kagandahan ko at hindi katulad sa'yo sister. Ninas naman si Wuling sa sinabi ni Chu Wan-er. Kaya naman agad itong sumugod ng walang pag-aalinlangan. Nang tumama ang suntok ni Wuling ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Subalit ang ginawa ni Wuling ay tinuwanin lang ni Chu Wan-er dahil walang kahirap-hirap niyang nadepensahan ito. Nagulat naman si Wuling nang makita niya ang ginamit ni Chu Wan-er. Nasabi pa nga niya na isang heavenly rank, na pinakamataas na armas. Niyabangan naman niya si Wuling na sabi pa nga niya na maaaring malakas ang Titan, ngunit hindi magiging madali para sa kanila na basagin ang banal na sandata ng aking Holy Blow Sects. Sa sinabi ni Chu Wan-er ay ginamit na ni Wuling ang kalahating porsyentong lakas niya. Dagdag pa niya habang dahan-dahan na nagpapalit ng anyo na ano naman ngayon. Agad na hinanda ni Wuling ang kanyang gagawing atake upang subukan kung talaga bang hindi masisira ng Titan ang kanilang armas. Matapos niyang ihanda ang kanyang pangmalakasang suntok ay agad niya na itong pinakawalan at nang tumama ito ay nawasak ang pinagmamalaking armas ni Chu Wan-er. Nang makita ito ni Chu Wan-er ay kinabahan siya dito. Nasabi pa nga niya habang paalis na imposible ito. Subalit mabilis namang sumulpat si Wuling sa kanyang likuran na nakahanda ang kamao na sabi pa nga nito na huwag munang subukang tumakas. Agad naman na kumilos ang si Brother Liu upang tulungan si Chu Wan-er. Kaya naman dahil dito ay tanging hangin na lamang ang tinamaan ni Wuling. Nakita naman agad ito ni Wuling na si Brother Liu ang dahilan kung bakit mabilis itong nakaiwas sa kanyang atake. Nasabi pa nga niya na nakawili-wili ito, kung ganun ay maglaban tayo. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ni Black na ako na ang bahala sa lalaking ito. Sinabi din naman ni Xiao Chen na kung ganun kayong dalawa, ay simulan na natin maglaban. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad na naghanda si Liang Tianyi. Agad din namang sinundan ng Beastmaster.
Agad silang sumugod kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan. Na hindi naman nag-okita si Xiao Chen na kahit kaunting takot. Agad na pinakawala ng Master Beast ang kanyang atake. At nang tumama ito ay bahagyan nagulat si Xiao Chen dahil malakas ito. Natanggay si Xiao Chen sa lakas ng atake subalit hindi ito nagdulot ng pinsala. Hinanda naman ni Liang Tianyi ang kanyang abilidad, na kung tawagin pa nga niya ay Heaven Grade Ultimate Martial Skill. Agad na nagtungo kay Xiao Chen ang maraming matutulis na bagay. Hinanda rin naman ni Master Beast ang kanyang atake na kung tawagin naman niya ay Heavenly Grade Martial Skill. Kaya naman dahil dito ay lumabas sa kalangitan ng hugis tigreng aura. At ginawa itong espada na kung tawagin nga ni Master Beast ay Holy Heavenly Sword. Nanatiling nakatayo si Xiao Chen habang ang dalawa naman ay nagpakawala na ng kanilang atake. Nang makalapit ng bahagya ang atake ng dalawa ay agad na nilabas ni Xiao Chen ang kanyang baluti kasabay ng pagpapalabas niya ng kanyang abilidad, na kung tawagin ay Immemorial Body Tempering Technique. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-atake na hindi naman iniwasan ni Xiao Chen. Makikitang napapalibutan ng atake si Xiao Chen subalit nananatili pa din si Xiao Chen sa kanyang pwesto at hindi umaalis. At nang tumama nga ang atake ay nagmistulang mga salamin ito at naging walang silbi. Ikinagulat nga din ito ng dalawang hangal dahil lubha talagang makunat ang isang body cultivator. Sinabi naman ni Xiao Chen na ipamalas ang kapangyarihan ng iyong batas. Ang ganyang atake ay parang nangangamot ng kati sa akin. Sinabi naman ni Liang Tianyi na mayabang ka talaga body cultivator. Matapos niyang magsalita ay agad na tinawag niya ang kanyang espada na nagmula sa kalangitan. Dito ay dahan-dahan na lumitaw ang espada na may daladalang matinding aura. At naglalabas ito ng kapanindig balahibong kapangyarihan at sinyales ito na ito ang kanyang mga tunay na lakas. Na kahit si Beastmaster ay hinanda niya na rin ang kanyang tunay na lakas. Dahan-dahan na lumabas ang espada sa katawan nito. Nagpatuloy ang kanyang paglabas ng espada na nagmula sa kanyang katawan. At nang mailabas niya ito ay nagkaroon ng malaking hugis tigre sa kanyang likuran. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ba ang kapangyarihan ng iyong batas? Ang iyong Dao. Sinabi naman ni Liang Tianyi na ito ang aking paraan ng kiyaw. Sinabi din ni Beastmaster na ito ang aking paraan ng tigre. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na laban sa isang cultivator ng espada natural, kailangan mo ring gumamit ng espada. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay E.R. Lopez, Hazel Lopez, Princess Lopez, Gavin Axel, Froy Lopez from Orani Bataan. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.